Isang kababayan natin nagbahagi ng kanyang karanasan sa immigration sa NAIA. Dahil paglapag niya sa NAIA galing Singapore, ay halos 1 oras daw siyang na-hold sa immigration dahil may kapangalan daw siyang may hit sa NBI na may kasong pang-i-scam at miyembro ng sindikato. Kaya ang advice ni kabayan sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa ngayon, na kapag may problema kayo ng pareho sa kanya, ay eto ang gagawin nyo. Marami ding OFW ang nasa parehong sitwasyon na hirap makakuha ng UEC sa DMW or dating POA. Dahil nga meron din silang kapangalan na may kaso. Good morning. Ay, nasa NAIA tayo ngayon. Gusto lang akong i-share sa inyo kasi baka magiging problema nyo din ito soon pag uuwi kayo. Ito kasi every year ako umuwi pero ngayon lang talaga ako nagka-problema ng ganito sa immigration natin dito sa NAIA. So ang nangyari kasi sa akin nung paglapag ko dito sa NAIA, galing akong Singapore. So nung paglapag ko kasi dito, galing akong Singapore, nagka-problema ako dun sa immigration. So, bale, nung pagka-check out ko dun sa immigration machine, hinarang ako agad ng isang immigration officer at dinala ako dun sa parang interrogation room nila. Tapos, hindi pa nila sinabi kung bakit nila ako hinarang, kaya grabe yung kaba ko dun. Alam niyo naman yung mga issue dito sa immigration natin dito sa NAIA, kaya siyempre nagtatanong ako kung bakit niyo ako hinatang, anong ginawa ko, sabi ko. Tapos hindi pa nila ako sinasagot ng diretso. Ang tinatanong nila kung ano daw yung trabaho ko dati, ano yung mga pinagagawa ko bago ko lumabas ng Pilipinas. So parang siyempre sinagot ko naman lahat. Tapos saka lang nila sinabi na meron daw pala akong kapangalan na may kaso, or parang criminal ba or something. Sabi nila, ano daw yun, yung taong kapangalan ko daw is parang scammer o parang isang malaking sindikato daw. Hindi ko na matandaan, so basta parang ano yun, parang criminal or something. So ang in-advise sa akin, kukuha daw ako ng NBI clearance at parang certificate of not the same person, para lang patunayan mo or i-clear yung pangalan mo na hindi ikaw yung tao na yun. So, tinanong ko sila kung yung buong pangalan ko ba talaga yung parehas doon sa taong yun. Pero ang sabi nila, nag-match lang daw yung first name tsaka last name. Actually, wala silang data kung ano yung middle name ng tao, kung ano yung birthday niya. Wala man lang siyang picture na identifier kung anong klaseng tao ito, ano. Basta nag-match lang daw yung first name at last name, parang matatag ka na doon na parang kapangalan mo na, so magkakaproblema ka na for sure, lalo pagka yung mga pangalan natin is very common, apelido na very common, parang doon sa high chance na magkakaproblema kapag ka ganun. So ayun, nirequire nila ako na kumuha ng NBI clearance at ang tawag dito, yung certificate of not the same person, para lang patunayan na hindi ikaw yung tao yun, akusado. So yun, after a while, pinalabas din naman nila ako, pero more or less 1 oras din ako naghintay dun sa loob kasi hindi nila ma-decide kung anong gagawin nila, kaya akala ko ayaw nila kung palabasin. So anyway, nakalabas na ako at nakauwi naman ako sa bahay. Ang problema ko lang, ang mali ko naman, hindi ko agad inasikaso yung NBI clearance ko. After how many days pa bago ko pa naisip na asikasuhin yun, at hindi ko naman na-expect na magtatagal bago lumabas yung NBI clearance mo, kasi once pala na natag ka dito sa immigration na may kapangalan ka, yun din, automatic mag-hit ka din talaga dun sa NBI, kaya hindi mo agad makukuha yung clearance mo. Maghihintay ka din dun ng more or less mga 2 weeks din yun.
Eh, yung bakasyon ko, 2 weeks lang eh. Kasi hindi ko pa naasikaso agad. Pero anyway, nagawa ko naman ng paraan. Nakakuha naman ako ng NBA clearance before ng flight ko. Ang problema, hindi ako nakakuha ng certificate of not the same person kasi medyo matagal daw yun eh. Tsaka dito daw sa NBI Manila makukuha yun talaga. So, ang hawak ko lang nun is yung NBA clearance. Umasa lang ako na sapat na yun. May pakita na hindi ako yung taong akusado na sinasabi nila. So yun, ngayong pabalik na ako, pinakita ko yung NBA clearance ko dun sa immigration officer. Tapos sabi niya, kailangan daw pala talaga na kumuha ka ng certificate of not the same person para hindi ka magka-problema. Buti na lang mo, medyo mabait naman yung officer na napuntahan ko. Ang in-advise na lang niya, sa susunod, yung next time na uuwi ako, kailangan ko na daw talagang kumuha ng certificate of not the same person para hindi ako ma-hold o hindi ako magka-problema sa immigration next time. So yun lang, advice ko lang na kapag mangyari din sa inyo to, kasi kasuhin nyo na agad yung NBA clearance nyo para hindi kayo magka-problema, lalo pag ilang araw lang yung bakasyon nyo, kailangan talaga yun yung parang unang-una yung gagawin. Kasi wala tayong magagawa eh, parang ginawa nilang protocol, hindi ko alam kung modus ba yun o hindi. Pero sakali lang na mangyari din sa inyo, edi alam yun ang gagawin nyo. Process nyo agad ng NBI. Kung may time kayo, pumunta na agad kayo dun sa NBI Manila para kumuha ng certificate of not the same person. Pero anyway, nakalusot naman tayo dito sa yung problema ka lang yung susunod na uwi. Kailangan talaga natin asikasuhin. Kaya isang advice din siguro kapag magbibigay kayo ng pangalan sa mga anak nyo, huwag niyong gamitin yung mga common names. Kung pwede, pangalanan mo ng pangalan ng mga hayop para lesser yung chance na may kapangalan kayo. Anyway, yun lang. Mag-ingat kayo. Gaya nga ng nabanggit natin kanina na nangyayari din ito sa DMW or dating POA, na may mga ilang OFW na hirap makakuha ng UEC dahil nga meron silang kapangalan na may bad record or may kaso sa POA. For example, nireklamo ng agency. Kaya bawat uwi nila ay kailangan nila sumadya sa pinakamalapit na POA office sa kanila dahil nga hirap sila makakuha ng UEC exemption kahit parehong employer lang ang babalikan nila. Kung kagaya naman kay kabayan ang sitwasyon nyo na noon pa ay nalaman nyo nang may kapangalan kayong nai-hit sa NBI, ay mas mabuti na kapag magta-travel kayo sa ibang bansa, ay magdala kayo ng NBI clearance at ng sinasabi niyang certificate of not the same person para hindi kayo makaproblema or magkaroon ng aberya sa immigration.